Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Warm Heart. Narito na naman po ang programang handog ng Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness at education. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. At kami po ang inyong makakasama sa palatuntunan ngayong araw. At syempre ngayon ay meron po tayong inihanda, meron po tayong pag-uusapan. Pero bago muna yan, ito muna, trivia muna, na tuwing ika-18 ng Hulyo, inaalala ang Nelson Mandela International Day. Ito ang araw na pinanganak si Nelson Mandela. Siya po ay inaresto noong 1962 at ikinulong sa loob ng 27 years dahil sa kanyang pagprotesta sa apartheid o ang pulisiyang sistematikong nagsusulong ng diskriminasyon batay sa race o kulay ng balat. Mayroon pong tinatawag na Nelson Mandela Rules kung saan nakapaloob ang International Minimum Standards para sa pagtrato ng mga preso o Persons Deprived of Liberty o PDL. At noong 2023, sumali po ang Pilipinas sa 38 mga bansa na bumubuo ng Group of Friends of the Nelson Mandela Rules. Nilikha po yung samahang ito upang magtaguyod ng kamalayan at isulong ang makataong kondisyon sa pagbibilanggo. Kaugnay nito sa episode ngayong araw ng Warm Heart, mayroon po tayong makakasama upang ibahagi sa atin ang mga mental health programs dahil ang Warm Heart po, sabi ko nga kanina, ay isang mental health awareness and education program. Kaya meron po tayong makakasama upang ibahagi sa atin ang mga mental health programs ng pamahalaan para sa ating mga PDLs na mayroong mental health condition. Kaya Steph, pwede mo bang ipakilala sa atin ang ating guest ngayong araw? Yes, at tulad nga ng nasabi ni kasamang Bea, ang ating mapag-uusapan ay ang mga mental health programs na isinusulong ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga person deprived of liberty o PDLs. Makakasama po natin sa ating programang Warm Heart si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang spokesperson po ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sir, welcome po sa Warm Heart. Magandang araw po sa inyo at sa mga taga-subaybay po ng inyong programa. Ayun, magandang araw. Magandang araw, sir, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ngayon, ang una po naming katanungan, sir, dahil nga aalamin po namin sa inyo yung update tungkol nga dito sa mental health programs para sa persons deprived of liberty. Meron po ba tayong datos kung ilan pong PDLs ang apektado or mayroong mental health concerns o conditions sa ating pong mga piitan, sir? Yes, ma'am. Meron po kaming 115,000 population ng mga nakakulong sa buong bansa. Out of this, nasa less than 20 po ang tinututukan natin. Nationwide na po yan na talagang may mga consultation ito sa ating psychiatrist at psychologist. Okay. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi na lahat ay tinitingnan. Kasi upon commitment po talaga ng ating mga persons deprived of liberty o kanilang pagpasok sa aming piitan, may medical assessment na po yan at kasama na po dyan yung kanilang psychological evaluation. At kapag napansin po ng aming health service o yung mga nurses o medical professionals namin na kailangan siya ng further referral, agad pong kinokontak ang aming ngayon po I believe 2 po ang psychiatrist sa buong bansa ng BJMP at kung hindi naman po kayang i-accommodate, may psychologist naman,
And at pag hindi pa rin po kaya, nire-refer na po namin sa sa labas, sa public hospital. Okay. Kung tama po yung narinig ko, sir, dalawang psychiatrist, may dalawang psychiatrist po ang BJMP. So ito pong 2 psychiatrists na to, kinikater na po niya yung nationwide or paano po ba? Yes, nationwide na po yan. Meron Okay. lamang po kasi tayong 26 na doktor sa BJMP. So, can you imagine, ma'am, we have 115,000 na clients. Meron kaming Yes. 27,000 employees. Meron lamang kaming 26 na doctors. At pinipilit naman ho namin mag-recruit. And out of those 26 doctors, 2 po yung specialist sa psychiatry. Okay. At ito nga po, magre-retiro pa yung isa, kaya ongoing din po yung aming pagre-recruit. Kasi po ang nangyayari po, we have registered psychologist naman and psychometrician. So, ang ginawa po ng ating mga psychiatrists, nagkaroon sila ng capacity building para sa mga assessment and evaluation, para yung mga serious cases na lang po ang ipaparating sa aming mga BJMP doctors. Ayun. And of course, available naman po ang referral talaga natin outside the jail facility. Ayun. Mabuti naman po kung ganun kasi syempre, yun nga, marami po tayong mga PDLs at yung dalawang specialist, siguro, ano rin sila, no, masasabi nating overwork. So, parang ito ay challenge, ano? Pero natutuwa naman tayo at naibalita sa atin ni Sir na ito ay parang open for recruitment sila and also, meron din silang referral sa labas, no? Steph? Matanong ko lang po, sir, kasi sabi nyo nga po kanina is out of 115,000 no, na nakakulong nationwide ay may less than 20 no, na tinututukan for their mental health conditions. And speaking of mental health conditions, base po dun sa mga nakalap nyo pong datos, ano-ano po yung mga mental health conditions na prevalent po sa ating mga PDLs? Ito po yung may mga paranoid schizophrenia, and other psychological disorders na kailangan po talaga ng intervention ng psychiatrist, and most of them are medicated. The other PDL po, yun po yung 20 na serious cases na tinitingnan. The other cases po ay case-to-case basis po siya, yung mga ongoing counseling, assessment. Kasi po may tinatawag, recognize po kasi natin yan sa BJMP na kapag ang isang tao ay nakulong, nag-undergo siya ng strain o stresses sa kanyang buhay dahil hindi ho biro ang makulong. Opo. At lahat ho yan under counseling at evaluation. And then, yung pong nabanggit ko kaninang datos, yun po yung talagang serious cases and medicated cases according sa aming health service office po. Ayun, tama nga naman kasi syempre life-changing event, no, ang makulong at masasubject nga naman sila sa stresses and strain. Nabanggit niyo po kanina na ito pong mga mental health conditions usually nade-detekto upon yung pagpasok nila kasi sabi niyo po isinasa ilalim niyo rin po sila sa assessment ba yun? Tama po ba, sir? Yes, tama po. May assessment po yan pagdating nila, health service, kung yung kanilang medical condition, signs of torture, sila ho ba ay na-torture bago dalahin sa kulungan. Tinitingnan din ho namin kung sila ay minor de edad medically. Tinitingnan namin ang kanilang kasarian. Kasi ho, dapat segregated naman ho talaga ang lalaki at babae, and para sure lang, yun. Mga rayong tinitingnan na aspeto ng medical. At then may interview rin ho yun. Kasama na yung communicable disease at other mga evaluation po, quick evaluation ang tinatawag ng nila, kumbaga quick check po para makita yung paano mag-respond ang PDL at kanyang sanity. And then after po nun, at kung nakakaranas po siya ng signs of anxiety and depression, agad pong nire-refer yun. Kasi most cases po, yun po talaga yung unang nade-detect ng aming mga health professional sa mga bagong kulong. Eto naman po kasi nabanggit yung kanina na segregated, no, yung approach, no, siguro yung approach ng pag-treat or pagbibigay ng counseling, no, dito sa ating mga PDLs. Kasi tama nga naman, iba-iba ang pangangailangan, no, Yes. sa bawat kasarian at
sa bawat edad, no? Sa bawat age bracket. So, ito naman po, sir, ano-ano po yung mga mental health program or services na binibigay ng BJMP, no, para sa ating mga PDLs, at meron po bang kumbaga categorize po ba itong mga serbisyong ito, kasi nga yun nga segregated at kumbaga case to case basis, no, ang kumbaga yung pagkakaroon ng mental health condition ng ating mga PDL. So, meron pong dalawa yan, primary and secondary. Primarily, ito po yung may health service tayo, health service personnel. Sa lahat po ng ating kulungan, meron po tayong 484 facilities nationwide. Lahat po yan may nakastation na nurse, 24/7 sa ating mga medical infirmary. Lahat na ho, naipalagyan na ho natin. So, medical service po para sa nangangailangan ng agad-agad na consultation o kailangan ma-refer sa psychiatrist or professional for their mental health, available na po 24/7. Pangalawa po, meron po tayong neuropsychiatric services ang ating health services natin. Kasi hindi lang ho pati preso, kundi pati ho empleyado ay nangangailangan din ho ng mental health intervention. Yes. Napatunayan ho namin yan noong pandemic, na kung saan pinag-duty ho namin yung mga empleyado namin at for longer period of time nakakulong rin sila na dumanas rin ng mental health issues. Kaya nagkaroon ng neuropsychiatric services ang ating health service, both PDL and personnel. Pangatlo po, yun na nga pong mga counseling programs, yun na po yung mga mental health programs natin. Ang counseling programs po natin is provided by ito po yung psychologist and mga psychometricians na trained counselors natin. Meron din ho tayong service providers na hindi BJMP, yung mga spiritual groups na pumupunta to counsel ang ating mga PDL. Ano po naman po yung mga secondary mga activities or programs namin, interventions dito? May mga nagpunta nga hong ibang international groups din sa amin. Nagtataka sila sa ibang kulungan sa ibang bansa, mataas ang suicide rate. Dito ho sa Pilipinas, hindi naman ho siya significantly lower. Nagtataka ho sila bakit daw ho mababa ang suicide rate naman dito sa atin. Isa ho kasi sa mga ini-implement natin is siguro ho, bunga na rin ho nung common dormitory ang setup natin na may mga kasalo o kasama sa loob ng selda. Meron ho tayong tinatawag na parang tagabantay sa ating mga PDL na ang prison lingo ho na tinatawag ay buryong. Ang buryong ho is broadly defined, sabi ng aming mga eksperto, ay parang anxiety, depression, and mental health issue. Ang tawag ho ng mga preso ay buryong. At nadedetect na ho nung kapwa nila kasama sa selda, yung buryong na tinatawag, na agad-agad binabantayan, kinakausap ng mga kasama nila sa selda. Parang damayan ho, yung kultura kasi ho rin ng Pilipino, ina-adapt. So isa hong paliwanag din ng eksperto yun bakit mas mababa ang suicide rate dito sa atin kumpara sa ibang kulungan sa ibang bansa. Yung mga secondary po, kasama rin ho dyan yung mga access nila sa recreation, access nila sa health services, access sa kaso nila o yung makapagkonsulta sa kanilang kasi nade-depress sila or na-anxious sila sa kanilang kaso. And then finally, yung access sa kanilang family support services. Yung pong dalaw na dati ho, kailangan pumunta pa, ngayon ho, may digital na i-dalaw na video call ay binibigyan na ho natin ng access. So I think combination ho ito ng primary and secondary intervention ng BJMP sa ating mental health para sa PDL. Ayun, natutuwa ako marinig na meron palang e-dalaw na tinatawag, no, sir? Paano po ito? Parang mga Zoom din po ba? Or ano pong platform nila for e-dalaw, sir? Controlled po ito eh. Okay. Nung una po, tayo ng Zoom or ito po yung Teams natin. Yun po yung, kasi po may security feature siya. Kaya nga lang po, yung mga dalaw ho nung ating at kamag-anak ng ating
mga nakakulong ay hindi naman ho familiar sa technology, nag-adapt po tayo into video call ng Messenger. Okay. Pero high supervised naman po at ang hindi pwede gumamit ng personal account yung PDL kundi account ho nung facility namin para sa security na lang din. At of course, yun lang ho kasi ang available naman ho sa mga kababayan natin na para mas madaling makausap naman ho yung kamag-anak nila. Ayun. Gusto ko lang pong bigyan din yun kasi syempre itong teknolohiya natin ay talagang nag-a-adapt na sa modern times, talagang paunlad ng paunlad at nakakatuwa po na ibinalita sa atin ni Jail Superintendent Bustinera na pati ang teknolohiya ay ginagamit na rin po para makatulong po sa ating mga PDLs kung saan inilalapit sa kanila yung access sa family support, no? At isasagawa na nga po itong dalaw, hindi lang po yung face-to-face, kundi itong e-dalaw na tinatawag, no? At syempre, na-sure naman tayo o tiniyak naman niya sa atin na ito ay controlled at yung ginagamit na account is facility account, no? Para at least nandyan pa rin naman po yung pagbabantay or monitoring sa ating mga PDLs. Ito naman po, sir, kasi nabanggit nyo kanina na may mga pumupuntang spiritual groups po, no, sa ating mga kulungan. Curious lang po ako, ano-ano pa pong mga ahensya, sabihin po natin na mga government agencies, mga institutions, or maaari po na mula sa academe na nagtutungo po, no, o nakikipag-collaborate po sa BJMP para ma-improve yung mental well-being ng ating mga PDL. Yes, hindi lamang po spiritual group, na generalize ko lang po kanina. Service providers po ang tawag namin doon. Of course, kung sila they belong to that spiritual sect, they are welcome naman anytime na para counseling doon. Meron din hong iba, as for example, sa legal case po nila, meron po tayong HLAF, yung Humanitarian Legal Assistance Foundation, na bukod sa kaso, kina-counseling din sila yung para mabigyan ng pag-asa na sila ay lalaya o makakalaya sila. Meron din ho tayong extension program ng mga university. Tama po kayo yung sa academe. For example po, in Marawi, as far as Marawi, meron po tayo Mindanao State University, Marawi campus, may extension program sila sa social work and sa kanilang psychology, yung department ng psychology nila doon. I believe may mga similar arrangement din po yung mga university natin sa Bataan State Peninsula University and other university po. PUP, meron din pong extension program sa atin. Kasama na po yung education at the same time yung mga extension program ng kanilang mga estudyante. Ganun din po, meron din po yung recently sa PUP, nagkakandak naman sila ng psychological assessment, yung mga ongoing na master's degree for psychology nila ay doon po nagkakaroon ng clinical practice sa aming mga kulungan. At so yun po, iba-iba po talaga kasi very unique po kasi ang domains ng mental health sa BJMP pag nakakulong. Kailangan ho ng family support sa dalaw nila, kailangan ng medical intervention sa professional, kailangan ng volunteers sa outside, and kailangan ng access to basic services, of course, with the Mandela rules nga po, yung nasabi nyo kanina. Access to services para yung basic needs sila ma-meet. And then other domains pa po na kailangan matugunan to help their mental health. Ayun. Syempre, hindi lang po ang tututukan natin dito ay yung mga PDLs natin. Sabi nga po kanina ni Jail Superintendent Bustinera na noong pandemic po ay nag-adjust din po yung kanilang mga personnel. So, ngayon naman po ang tanong namin, mayroon po bang training ang ating mga BJMP personnels para po sa pag-handle ng mga PDLs, hindi lamang yung mental health concerns ng mga PDLs, kundi yung kanila rin po, kumbaga yung mga self-care nila, paano natin sila matulungan din. Kasi kumbaga makukonsider sila na carers of yung mga marginalized, sila yung nagngangalaga. So, paano naman po yung pangangalaga natin dun sa mga tagapag-alaga, sir? Primarily, ma'am, number one dyan is ang kinukuha po talaga namin ngayon, nagfo-focus kami sa recruitment ng mga psychometricians, psychologists, and psychiatrists. Alam natin very na ngayon, kailangan ang relevant at kailangan ang
intervention sa mental health, lalo sa mga nakakulong. So primarily po, yung human resource namin, fino-focus na namin on that competency. Opo. Pangalawa po, yung training po nila, ini-encourage namin sila yung mga psychometricians namin to pursue master's degree para maging psychologist sila. Nagpa-training nga po kami ng 2 batches, I believe 100 psychometricians sa psychiatric intervention. Ito po ay pinag-immersion namin sila sa NCMH, National Center for Mental Health. The same time, pinag-certified po ito para talagang sila yung magkaroon. Sila na yung mismo mag-evaluate ng mga PDL natin at personnel. Continuing education po ito sa personnel natin. Pero hindi lang ho limited yan sa mga may background ng psychology. Kundi pati ho lahat ng personnel natin, nagkaroon tayo ng awareness sa mental health. Regular po yan na training sa kanila. Recently, nagkaroon po kami ng suicide awareness para sa personnel at the same time sa mga PDL namin na program ng aming health service. Kasi unfortunately, recently, may 2 cases po kami sa BGMP na empleyado naman ho ito na naging, ito nga po sa ganyang pangyayari. So, at hindi lang BGMP, pati sa PDL naman, kumbaga yung awareness ng ano yung mga signs at maging sensitive sa mga ganyang situation. Ayun. So, yun po yung ano namin, continuing education sa competent psychologists at psychiatrists namin, pati sa lahat ng personnel din po. Okay. And speaking of that po, sir, kasama po ba dun sa training yung pagkakaroon ng kaalaman po sa psychological first aid, no? Kasi syempre alam naman po natin, no, nabanggit nyo kanina na kumbaga limited po, no, yung mga mental health professionals po within BJMP. So, how about po dun sa mga employees po na walang psychological backgrounds, no? Ay nabibigyan po ba sila ng training dito para at least ay meron pong first aid, no, na maibibigay sa ating mga PDL when it comes to mental health? Yes, tama po. Ito po nga yung training. Sorry na ano ko lang na suicide awareness siya. Pero ito po yung sunod-sunod na training namin per region. Psychological first aid nga po ang tawag pala nila. So thank you for ma'am saying that. So tama po, yun po yung lahat-lahat po ginagawa natin sa lahat ng personnel. Yun po yung tawag ng aming doktor pala at health service. Via online po yan, kaya lahat nationwide, lahat ng regions nakakapag-attend ang mga empleyado rin po natin. Okay. And nabanggit niyo po, sir, kanina na may 2 personnel na rin po ng BJMP ang nakaka-experience nitong mental health concerns din. So, kumustahin lang po namin, kasi diba usually may stigma po tayo sa mental health. So, kumusta po? Meron pa rin po bang mga ganitong ganap? Parang tabu pa rin po bang pag-isapan ang mental health sa ating mga piitan, both sa PDLs and sa ating mga personnels? At paano po natin tinutugunan kapag meron pa rin pong stigma, sir? Opo, ngayon po, tama po kayo, may stigma yan. Kaya kailangan talaga ng one-on-one, one-on-one intervention. At as much as possible, private siya. So may periodic, ang ginawa po ng aming health service is periodic neuropsychiatric exam na kung saan pinag-fill out sila ng mga forms to assess their mental health. And then after po nun, kung may further, ang sabi po nung aming, kasi nagtanong po ako sa aming expert dito, pagka daw po may ma-flag sila something during their assessment, that's the time na ipapatawag siya for private consultation ng aming psychiatrist for one-on-one intervention. So ganun po, may regular sa neuropsych, even sa promotion process po namin ngayon, ilinagay na rin po ang neuropsychiatric evaluation, and pati sa recruitment namin meron na din po para may regular intervals, may parang mental health check din pong ginagawa. Para at maiwasan na rin po yung stigma kasi parang ginawa po siyang part of the career process, parang ganun po siya. Ayun, integrated na. And also, kahit na ina-address natin yung stigma, ay na-appreciate natin na sabi niya, one-on-one naman siya. So, hindi naman yung parang in-expose mo na, no? Parang nire-respeto pa rin yung confidentiality and privacy ng ating mga clients. Tef?
Eto, medyo balikan lang natin kasi nabanggit nyo kanina yung partnership with NCMH. No? Ano pa po ba yung mga nakapaloob sa partnership na ito at ano po ba yung impact nito sa ating mga PDL? Unang pong impact, ma'am, ay of course, dumami ang ating competent professionals to assess the mental well-being of our personnel and PDL. Yun po yung primary. Kasi po dati, limited lang talaga sila. Wala pa tayong online or virtual platform to conduct that. So, pangalawa po, dahil po doon, sila na ho ang unang first line of referral ng aming nurses from the jail. We have 18 regions right now, including na po yung bago, yung NIR natin, na may regional health service. Nakakalat ho sa isang region, may mga jails tayo na malalayo, and as far as mga ibang isla pa sila nakadestino. And nagkakaroon na ho dahil trained na ho yung mga psychometricians natin na may psychology background, ay kumbaga may tama ho yung medical psychological first aid ay naibibigay na agad. Nagkakaroon ng professional judgment ang ating mga health service personnel pagdating po doon. Dati ho, hirap na hirap po dyan. Kailangan pa hong i-refer o maghanap pa ng pwedeng mag-assess. Ngayon ho, nagkakaroon na ng professional judgment yung mga medical expert, personnel natin sa ground. And of course, nag-open up po siya yung talent sa NCMH. Nag-open up po siya ng opportunity for future immersion. Even nga po yung ibang empleyado ng NCMH ay gusto na din mag-apply sa BGMP. So may mga ganong exchanges na po kami ngayon. And hopefully na-formalize din po namin ito through a memorandum of agreement para sa immersion ng aming for clinical immersion ng aming mga empleyado na gustong ipa-training. So hopefully tuloy-tuloy na po. Nakadalawang batch pa lang po kami, and kung may pondo pa po in the future, hopefully madagdagan pa. Yes, yan ang ating request. Baka naman sa mga nakikinig po ay sana po supportahan nyo po yung programa po ng BJMP para po sa ating mga PDLs and sa kanilang mga personnels na interesado. Tignan nyo, 2 batches pero based on kanilang report ay meron talaga mga willing na mag-immerse sa kanilang mga programa, lalo na po dun sa susulong ng mga programang mental health sa ating mga PDLs. Okay, so we're running out of material time, sir. So, ito na lang po ang inyong last message lang po sa mga tagapakinig at tagapanood po ng ating programang Warm Heart, sir. Una po, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Kami po sa BJMP ay under ng Department of the Interior and Local Government, at kami po ay humahawak ng lahat ng city, district, and municipal jails sa buong bansa. At patuloy naman po kami, nangangako po kami patuloy na aayusin ang pamamahala ng ating mga pitan para sa kapakanan ng ating mga bilanggo. Yun lamang po, at magandang araw po, at maraming salamat po muli. Maraming salamat po, sir. Yan po si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang spokesperson po ng Bureau of Jail Management and Penology. At magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude of gratitude. of gratitude. At tayo po nagbabalik sa ating programang Warm Heart. So, narito na tayo sa Attitude of Gratitude. No? Medyo napahinga tong segment na to, kaya very grateful tayo na naibalik natin. No? Ngayong nag-start na rin tayong video live streaming. No? Talaga naman. At yun, para may pa-background lang no, ang ating mga ka-Warm Heart. So, yun, ayon po sa mga pag-aaral, ilang positibo no na benepisyo ang maiuugnay sa pagkakaroon ng gratitude. Kabilang dito ang mas magandang emotional at social well-being, quality sleep, mas mababang risk sa pagkakaroon ng depression at mas paborableng kalusugan sa puso o cardiovascular health. Lagi naman natin sinasabi no na ang mental health ay kasing halaga din ng ating physical health. At interconnected yan, no? Kasi nga, pag nagkaroon tayo ng gratitude, o yan, iwas sakit tayo dyan. At yun, alam nyo ba na ang pinakabagong datos base sa pananaliksik ng Nurses Health Study ay nagpapakitang may kaugnayan ang gratitude sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Ayan, hindi na lang pansit ang pwede natin pampahabang buhay. Oo, iugnay sa pagkakaroon ng mahabang buhay, no? Kundi pati na rin ang pagkakaroon ng gratitude o pusong mapagpasalamat. Oo, mapagpasalamat. So, ayun, mula kay Maureen Salomon, Executive Editor po siya ng Harvard Women's Health Watch. Narito ang ilan sa mga katanungang makatutulong upang pukawin ang inyong mga pusong mapagpasalamat. Ano-ano kaya itong mga tanong na to na pwede nating itanong sa ating mga sarili, no? Pwede sa pagising at pwede rin, no, bago tayo matulog. So, ayan. Unang-una na dyan ay what happened today that was good? Sa Tagalog, anong nangyari ngayong araw na ikinatuwa mo? Pangalawa, what am I taking for granted that I can be thankful for? Sa Tagalog po, anong mga bagay sa buhay mo ang binabaliwala mo na maaari mo sanang ipagpasalamat mo? Ayan. At isa pa sa mga tanong na pwede natin itanong sa ating mga sarili, sino-sino sa buhay mo ang ipinagpapasalamat mo? Ayan, pwede siguro family, friends, colleagues, no? Basta yung mga ating ka-support group dyan. At eto pa, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw or food that I tried that I really appreciated and
why? Bale, anong huling aklat, pelikula, serye, social media clip na napanood mo o di kaya pagkain ang natikman mo na ikinatuwa mo at bakit? Eto pa, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Kumbaga, medyo pa long-term, tayo, no? Pa long-term goals. Ayan, ano ba yung mga kinakasabikan mo ngayong linggo, buwan, taon? At ang panghuli nating katanungan, no? Na maaaring itanong natin sa ating mga sarili ay, what is the kindest thing someone has said or done lately? Bale, anong mabuting sinabi o pagmamagandang loob ng ibang tao ang natanggap mo? At mukhang may isi-share sa atin, no? Si kasamang Bea. Ayan. Yes, so siguro para sa Attitude of Gratitude segment natin ngayong araw sa programang Warm Heart ay sasagutin ko siguro ito, yung tanong ni Steph na, what is the kindest thing someone has said or done lately? O anong mabuting sinabi o pagmamagandang loob ng ibang tao ang natanggap mo? Ayan, curious ba kayo? Yes, so, kasi ito, isang pagmamagandang loob ng ibang tao, yan, ang aking natanggap. So, i-share ko sa Attitude of Gratitude natin dito sa Warm Heart. Kasi one time, recently, sumakay ako, nakalimutan ko kasing magpabarya yung change ko, Steph, ginamit ko sa kantin. So, hindi ko napansin. Kaya nung pag-uwi ko na, nakita ko na wala nang bariyang sasapat doon sa pamasahe ko pa uwi. Yung change ko na nandoon sa isang wallet ay malaki, 'di ba? Sabi nga nila sa jeep barya lang, ganun. So, sabi ko nako, pero syempre ayoko naman na hindi magbayad dahil sabi nga din doon sa mga signage sabi niya, Judas does not pay. God knows Judas does not pay. Diba? May mga ganong mga witty, sila, signage. So, sabi ko, naku, kaya naman hindi magbayad. So, ibinayad ko yung bill. Wala silang change. Sabi ni kuyang driver, naku ma'am, okay na po yan. Sabi niyang ganun. Syempre ako naman nahiya, no? Kasi, alam naman natin, inflation ngayon, ang mga oil price hike. Tapos yung mga gasolina para sa mga driver, tumataas din yung presyo. Kasama rin naman natin sila. Naghahanap buhay lang din naman sila para sa kanilang pamilya. So, kahit nasabihin natin yung ganitong syempre, parang mo na rin yun. Nakakasama ng loob na hindi mo maibigay kasi 'di ba, marami pa sanang pupuntahan 'yon doon sa bahagi ng ating mga drivers, jeepney operators and drivers, ganyan. So sabi ko, nako, sige na nga, kasi wala naman talaga akong magagawa, wala yung ibinayad ko, wala silang panukli. To sabi ni driver, okay na yun ma'am. Tapos ito, Steph, ang nakakatuwa kasi nung sumakay ulit ako, nasakyan ko ulit yung jeep na yon at yung driver siya rin. Kaya parang natuwa naman ako kasi naibalik ko naman yung kagandahang loob niya. Sabi ko, hindi nyo na po siguro ako maalala, pero nung isang araw, sumakay ako, tapos wala akong change noon. Pero ang sabi niyo sa akin, okay, wag nang bayaran. So sabi ko, kaya ngayon, kunin nyo na lang po yung para sa 2 trip na yon. Sabi, tas nangiti siya, kasi siguro, in-expect niya na kakalimutan na lang yon, 'di ba? Parang, makakasakay ko pa kaya ulit yung na yun, parang binigay na lang kasi yun so hindi niya siguro in-expect na kasi tinandaan ko siya parang tinignan ko siya sa mukha, sabi ko, siguro pag nakasakay ko ulit to, tas may change ako, babayaran ko siya, no? Kasi mabuting tao siya, ba? Kasi kung iba siguro yun, hindi naman lahat ng tao ganun, parang baka sabihin pa na, baka nagrarason lang to, ayaw lang magbigay, 'di ba? Parang ganon. So, nung nakasakay ako ulit dun sa jeep na yon, tapos same driver, binayaran ko na yung 2 trips, tapos nangiti siya, para natuwa siya na hindi niya in-expect na parang babayaran ko pa yon. Para siguro inisip niya na, kakalimutan na lang siguro yon. So, sabi ko naman, hindi, kasi parang para sa akin, pagmamagandang loob yon. So, kung kaya mong ibalik, 'di ba? At maswerte naman ako kasi naibalik ko siya sa the same person na naggumawa sa akin ng mabuti. So yan ang aking
kwentong attitude of gratitude, Steph. Okay, yes. Kasamang Steph, meron ka bang maibabahagi para sa ating attitude of gratitude? Yan. Ako, ito naman, very general lang naman kasi to. Dahil araw-araw, ipinagpapasalamat ko tong taong to. Okay. Siyempre, yung aking mother dear. Yes, okay. Oo, kasi lalo na, no, ako'y biyahera, commuter, no, from Malolos, Bulacan to QC and then pabalik. Siyempre, medyo pagoda ka na sa trabaho, tapos pagoda ka palalo sa biyahe. Kaya, sobrang grateful ako, no, sa aking mommy. Kasi, siya talaga gumigising ng maaga para ihanda yung aking damit, no? Kahit panganay ako, binibaby ako eh. Ayun. Para ihanda yung aking breakfast kasi hindi niya talaga hinahayaan na umalis ako ng bahay na hindi kumakain ng almusal. Talagang, ano yan, ulam at kanin yan. Hindi tinapay lang. No? Kaya pagdating ko dito, hindi naman ako masyadong nagugutom. Tapos, syempre, pagka uwi, ayan, hinahanda na naman niya yung aking pambahay, pati na lang pambahay na damit eh. Siya pa ang naghahanda, no? At pati yung hapunan ko, syempre, talagang ang trabaho ko na lang ay magtanong, no? Although, ito nagiging memes to eh, kasi merong naalala ko dyan yung street vendor sa Carriedo, no? Medyo naging, controversial yun eh. Pero, napapatanong ako na, anong ulam? Ayan. Pero meron naman siya agad na maisasagot eh. Ayun, merong nakahanda ng pagkain. Ayan. Tapos lagi niyang pinapaalala yung pag-inom ko ng vitamins. Hindi nakakalimot yan. Pati na nga lang yung, pati na lang pagtututbrush, pinapaalala niya pa kasi minsan talaga pagpagoda ka na, gusto mo, diretso ka na sa kama, tulog lahat. Pero itong aking mommy ay, kumbaga sasabihin, mag-toothbrush ka, kung hindi, masira yung lahat ng ngipin mo. Ayan. Okay, maghilamos ka para presko ka. Sobrang, talaga siya, tutok talaga siya sa akin. At siya yung napagkukwentuhan ko sa aking mga life lately moments. Yes. Ayan, siya talaga yung aking masasabi kong best friend. No? Bukod dun sa sister ko, no, na lagi kong kasama sa mga lakaran, no. Pati si mother din, no, minsan siya yung nakakasama ko pag hindi available si sister ko, no. Pero ang problema lang talaga kay mami ko, ayan, ay hindi niya ako hayaang gumastos. Yun lang. Oo, parang pupunta ka sa isang lugar, hindi ka na makakabili kasi lagi kanya pagbabawalan. Pero yung good side naman nun kasi is nakakatipid ka, magagastos mo sa mas importante yung pera mo, yung sahod mo. Ayan, kaysa dumudulas lang sa kamay ko yung sahod ko eh. Nailalaan ko sa mga bagay na mas importante. So, yun, talagang aking nanay, ang aking mami, ang siyang pinagpapasalamat ko araw-araw. Thank you, Lord, dahil binigay niyo siya sa akin. Ayan. Okay, yan. Narinig niyo po ang aming mga kwentong attitude of gratitude dito sa segmentong ito. So, 2 tanong. May bonus kayo. 2 tanong ang aming sinagot. Sino-sino sa buhay mo ang ipinagpapasalamat mo? Para kay Steph, ay ang kanyang mami na napakamaalaga. Ang sweet naman. Oo, talaga. Maswerte si Steph kasi kasama niya yung mama niya at talagang inaalagaan siya. Nako. Kasi yung iba dyan, wala nang mommy, di ba? So, si Steph, very lucky pa rin to have a mom. Ito naman, ang ikalawang nasagot naming tanong sa ating mga tanong para pukawin ang ating mga pusong mapagpasalamat ay yung, lately na ginawa sa'yo, pagmamagandang loob na ginawa sa'yo na ipinagpasalamat mo. So, ayun ang ating mga sharing. Magbabalik po ang Warm Heart, makalipas po ang ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan,
Fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news? Sa panahon ng digital media, learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Okay, nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman. At Steph Vicente. Ayan. So, kanina ay meron po tayo nakapanayam sa unang bahagi ng ating palatuntunan. At sa ikalawang segmento naman po ay nagbahagi naman tayo ng ating mga kwentong attitude of gratitude. At sa huling bahagi naman, no? Siguro balikan na lang natin, Steph, yung ating panayam kanina kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera ng BJMP. At gusto ko lang bigyang diin na ito palang kultura ng mga Pilipino ay may kinalaman din sa pagbabawas ng bilang ng mga nagsusuicide sa loob ng piitan, no? Kasi kanina nabanggit niya itong damayan. Oo. 'Di ba? Ang word of the day sa Warm Heart ay damayan. Kasi sabi sa atin ni Jail Superintendent Bustinera kanina, isa daw sa dahilan kung bakit mababa yung suicide rate sa loob ng piitan dito sa Pilipinas kumpara po sa mga piitan sa ibang mga bansa ay common daw kasi yung dormitory, no? Ng ating mga persons deprived of liberty. At dahil common, syempre meron tayong opportunity na makisalamuha, makipagkwentuhan. So, meron tayong opportunity na magdamayan, no? Kaya sabi niya, dito sa common dormitory na ito, siguro, kung kasama mo ba naman lagi yung isang tao, magiging kaibigan mo na rin siya, no? Para magkakaroon kayo ng, kumbaga, bond, no? Magkukwentuhan kayo sa mga buhay-buhay at syempre sa mga experiences. So, dito naha-highlight yung kultura ng mga Pilipino na pagdadamayan, no? Para sa mga kultura ni ng bayanihan, tulungan. So, nakakatuwa dahil hindi natin alam ito palang kaugaliang ito o kulturang ito ng mga Pilipino nakatutulong din pala sa mental health, lalo na po sa mga persons deprived of liberty na nandoon lang sa loob ng bilanggo at syempre meron din naman sila mga ginagawa, yung mga recreational activities, pero at the end of the day, saan ka ba mapupunta? Sa loob lang naman, di ba? So, itong damayan factor na sinasabi ay naha-highlight sa mga context or dito sa mga kumbaga setting na ito.
So, Steph, para naman sa'yo, ano ang word of the day mo naman sa ating panayam kanina kay Jail Superintendent Bustinera, Steph? Actually, gusto ko lang, susugan, no? Yes, go ahead. Yung sinabi nyo kanina regarding sa damayan. Kasi, katulad lang naman ng normal setting, no? Sa labas ng mga piitan. Lahat naman tayo ay kailangan ng support system, no? Kasi nga, no man, is an island. Yes! Kailangan natin ng connection, no? Kasi, syempre, mahirap nga naman na dinadala natin lahat ang problema ng mag-isa. Kailangan ng masasabihan at hindi naman, kumbaga sa case ng ating mga PDL, hindi naman sa lahat ng oras ay kasama nila yung mga mahal nila sa buhay, no? Kasi merong mga visitation hours. No? So, ang makakasama nila, syempre, yung mga kapwa din nilang PDL na, kumbaga, yung mga kakosa nga, no? Kumbaga na handa silang damayan, no, na pwedeng pagsabihan ng problema, merong taing na makikinig, no, sa kanilang mga problema, marahil problema hindi lamang dun sa loob, no, problema sa labas. Kuwari, syempre pag nalulungkot sila, meron silang mga mga kaibigan sa loob ng piitan na parang nagsisilbi na rin na kanilang second family, no, na pwede na maging kadamay at yun nga, no, maging support system para at least hindi yung burden, no, na dinadala nila, yung bigat ay parang nalilesen, no? Kumbaga yung sa bagahe ay nawawala yung excess baggage. Yes. Diba? Ano lang, i-share ko lang din, Steph, kasi eto, mukhang mababalik tayo sa attitude of gratitude para sa tanong naman na, ano ang huling pelikula na panood mo? Na ikinatuwa mo at bakit? Kasi ang topic natin ngayon ay persons deprived of liberty. At recently, napanood ko yung Green Bones. Ayun! Di ba, Steph? Maganda. Ipinakita po kasi doon yung mga buhay ng bilanggo. At particularly isang bilanggo na hindi naman nakagawa ng kasalanan talaga. Napagbintangan lang siya at syempre biktima rin ng pagmamaniobra ng mga makapangyarihan sa loob ng preso, no? At nakita natin doon na may damayan no? Oo. Nakikita natin doon sa pelikula na yun. Panoorin nyo po yung Green Bones. Maganda. Doon sa mga bilanggo sa loob ng piitan, may mga magkakaibigan doon na nagbabahagi yung mga katotohanan sa buhay nila. In English, yung truth. Ang kanilang mga truth sa buhay. Kasi hindi naman lahat ng mga nabibilanggo talagang guilty, no? Meron talagang mga napagbintangan o kaya finrain, yung mga ganon. Lalo na yung mga taong na-frame, syempre malulungkot talaga sila kasi wala naman talaga silang kasalanan, pero nandoon sila. At doon sa Green Bones, ganon po yung kwento. Parang wala talaga siyang kasalanan. Tapos, hindi niya pa ma-defend yung sarili niya kasi may pinoprotektahan siya, yung pamangkin, yung ganon. Baka may na-spill na ako. Spoiler alert! Sorry po, ayun. Manood na lang po kayo ng Green Bones. Pero yun, isa sa mga pelikulang magaganda na ating ipinagpapasalamat, no? At marami po kayong leksyon na matututunan. So, bago tayo magpaalam, Steph, ay meron ka pa bang gustong i-share sa ating mga ka-warm heart? Siguro since nabanggit na natin yung attitude of gratitude, ay magkaroon tayo ng gratitude sa mga kasama natin. Yes, sa Master Control. Syempre, walang iba kundi sina Sir Milo Jonella, Ma'am Susan Aizon, at si Hero Lucero na siyang mga abala, no, pagdating sa ating audio and video. Yes. Maraming salamat po sa inyong support. At syempre, maraming salamat din po sa ating mga
warm heart na nakikinig sa ating Radyo Pilipinas World Service PBS Receiver app at sa ating Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service. At hanggang sa susunod po na edisyon ng ating palatuntunang Warm Heart, muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman, si Steph Vicente. At napakinggan niyo na po ang ating episode ng Warm Heart. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan